Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1671, ang Heaven Clan. Ang malawak na Celestial Ancient City ay napakalaki, puno ng maraming magiting na cultivator. Ang sekta ng sinaunang kabisera ay kahawig ng isang sinaunang hayop na nagbukas ng bibig patungo sa kalangitan. Si Linfang at ang iba pa ay nasa sinaunang kabisera ng pamamasyal. Ang malawak na Celestial Ancient City ay may maraming iba't ibang maimpluwensyang grupo. Sa makatuwid, mayroong mataas na pangangailangan para sa magagandang proyekto sa arkitektura. Gusto ng mga tao ng matataas, orihinal, malikhaing mga gusali para sa kanilang mga grupo. Linfang, ikaw ang gustong pumunta sa vast Celestial Ancient City, kaya may partikular na lugar na gusto mong puntahan. Tanong ni Lang Ye, may isang lugar ngunit hindi ito ang tamang oras upang pumunta, ngunit kung may pagkakataon, pupunta ako. Sabi ni Linfang na walang pakialam. Bukod sa pagiging mas malakas, mayroon siyang isa pang layunin sa pagpunta sa vast Celestial Ancient City. Sige, mabuti. Tara na at humanap tayo ng master, mas malalaman natin ang lungsod at lahat kung tatanungin natin sila. Sabi ni Lang Ye, siya ay may isang haring katawan, kaya siya ay isang guro din. Si Lang Ye ay mula sa World Clan, at ang kanilang mga kaibigan ay pawang mga nakakatakot na grupo ng impluwensya na mataas ang tingin kay Lang Ye. Sige. Sabi ni Linfang. Hindi siya tatanggi. Dahil siya ay nasa vast Celestial Ancient City, bakit hindi makipag-hangout kasama ang malalakas na cultivator? Si Lang Ye ay bata pa at marami nang naglakbay sa nakaraan. Hindi siya nanatili sa World Clan sa buong panahon. Noong nakaraan, itinatago niya ang kanyang tunay na pagkatao habang naglalakbay, ngunit ngayon, nagpasya siyang maglakbay ng may katayuan bilang isang hari. Ang Heaven Clan ay isa sa mga nabubuhay sa vast Celestial Ancient City, isa na naroon ng napakatagal na panahon. Sila ay isang sinaunang clan, tulad ng World Clan. Dahil matagal nang umiral ang mga angkan na iyon, tinawag silang sinaunang angkan at mayroon silang mga gawi at kaugalian na nakikita sa buong kasaysayan. Ang ilang mga sinaunang angkan ay tinatawag ding Holy Clans, na nangangahulugang mayroon silang banal na dakilang emperador. Sa sandaling iyon, sina Lang Ye at Linfang ay nasa Heaven Clan. Sinabi nilang Ye kay Linfang ang ilan sa mga bagay na ito tungkol sa Heaven Clan bago sila dumating. Si Linfang at ang iba pa ay nasa paligid ng Heaven Clan, sa mismong pasukan, may mga gwardya na pinalamutian ng mga puting guwantes, armor, at pawang mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi. Sa maliliit na mundo, ang mga cultivator sa tuktok ng Zunchi layer ay hindi kapani-paniwalang mga cultivator, ngunit sa Heaven Clan, ang mga cultivator sa tuktok ng Zunchi layer ay mga gwardya lang. Isip ni Linfang, ngumiti ng pilit. Sabihin kay Master Kang Ling na narito si Lang Ye at pumunta sa kanya. Sabi ni Lang Ye sa guard. Kumunat ang noo ng isa sa mga guard at malamig na tumingin sa kanila. Si Kang Ling ang kanilang kasalukuyang pinuno, kaya sino ang maglalakas loob na hilingin na makita siya. Ngunit nang makita niya ang kahangahangang hitsura ni Lang Ye at ang hitsura ni Linfang at Qiu Yuzin ay hindi pangkaraniwan, hindi sinubukan ng gwardya na saktan sila. Ang mga taong nagbigkas ng ganoong pangalan ng kanilang pinuno ay maaaring mula sa mga nakakatakot na maimpluwensyang grupo o mga disipulo ng mga banal na angkan. Mangyaring maghintay ng ilang sandali. Sabi ng isang gwardya, sabay tingin sa kanila bago siya bumalik sa teritoryo ng angkan. Ang taong iyon ay kakapasok lang sa pangunahing teritoryo ng Heaven Clan nang lumitaw ang grupo ng mga kabataan. Sumimangot ang mga gwardya at tumingin kay Lang Ye at sa iba pa, kaya talagang galing sila sa isang hindi kapani-paniwalang angkan, at least ito ang kaso kung isasaalang-alang na ang pinaka-hindi kapani-paniwalang mga disipulo ng Heaven Clan ay lumabas. Yung nasa harap, malinis at manipis na damit, maganda pero matigas. Sa mga cultivator ng Zunchi layer at sa ilalim, siya ang pinaka-namumukod tangi. Kang Xiao. Ang iba pang kasama niya ay pawang mga pangunahing disipulo, ngunit hindi pa rin sila nakakalusot sa Huangchi layer, tulad ni Lang Ye. Ang pinuno ng angkan ay palaging nagsasalita tungkol sa iyo, Lang Ye, masaya akong makita ka. Sabi ni Kang Xiao, nakangiti sa mainit na paraan. Naglakad siya papunta sa kanila at sinabing, Brother Lang Ye, napakalayo mo nang galing, pakiusap pumasok ka na. Sinimulan na ng pinuno ang paghahanda ng lahat para sa isang party. Pagkatapos, ngumiti sina Linfang at Qiu Yuzin at tumango. Wala silang sinabi, at dahil kasama nila si Lang Ye, naging panauhing pandangal din sila. Kang Xiao. Sabi ni Lang Ye, hindi ko akalain na maaalala mo ako. Sabi ni Kang Xiao, na nauna. Napabuntong hininga ang mga tanod. Ang Heaven Clan ay isang sinaunang Holy Clan, kaya hindi nakakagulat na ang kanilang teritoryo ay mukhang hindi kapani-paniwala. May isang hagdanan na may 100 at 8 hakbang. May isang malawak na lugar na may mga lamesa at alak na naghihintay sa kanila sa itaas. Munting ikaw. Sabi ng pinuno, si Kang Ling, na nakangiti kay Lang Ye at sa iba pa. Hindi naramdaman ni Linfang ang alinman sa kanyang chi, kaya hindi rin niya makita ang kanyang cultivation level. Matagal-tagal na rin tayong hindi nagkita, isa kang hindi kapani-paniwalang host. Sabi ni Lang Ye, nakangiti pabalik. Tumiti ang dalawang organizer ng banquet. Master, masyado kang magalang. Halika, masaya kaming narito ka sa Heaven Clan. Nakangiting sabi ni Kang Ling. Itinuro niya ang isang upuan sa ilalim lamang ng upuan ng pinuno, na nakalaan para sa mga panauhing pandangal. Tumango si Lang Ye at naglakad roon.
Gustong sumunod ni Lin Fang ngunit lumapit sa kanila si Kang Xiao at sinabi, "Kayong dalawa, sumama ka sa akin." Nagulat si Lin Fang, may gustong sabihin silang Ye, ngunit ngumiti si Lin Fang at sinabi, "Sige." Alam na niyang hindi siya makakasama ng mga ito, total hindi naman siya galing sa Ancient World Clan gaya ni Lang Ye. Tumanggo siya kay Lang Ye at hindi umimik si Lang Ye. Naglakad siya papunta sa kanyang upuan habang dinala ni Kang Xiao sina Lin Fang at Qiu Yuzin sa isang lugar kung saan nakaupo din ang karamihan sa iba pang mga kabataan mula sa Heaven Clan. Isang magandang babae ang nakaupo sa itaas ni Lin Fang. Hinarap niya si Kang Xiao, na parabang pareho sila ng katayuan sa lipunan. "Ang pangalan ko ay Kang Yu, ano ang sa iyo?" Tanong ng batang babae kay Lin Fang, nakangiti sa malumanay na paraan. "Lin Fang, galing ka rin ba sa World Clan?" Tanong ni Kang Yu. Umiling si Lin Fang at sinabing, "Hindi ako. Hindi ikaw." Mukhang nagulat si Kang Ye at sinabing, "Paano mo kasama si Lang Ye? Nagkita kami sa daan at nagpa siya na maglakbay ng magkasama." Sabi ni Lin Fang. "Kung gayon, saang sinaunang angkan ka galing?" Tanong ni Kang Yu. Naunawaan ni Lin Fang kung ano ang nangyayari, inilagay siya doon dahil gusto nilang malaman ang higit patungkol sa kanya, at mas madali kung tatanungin siya ng isang batang babae ng mga tanong na ito. "Ako ay isang ordinaryong cultivator, hindi mula sa anumang sinaunang angkan." Nakangiting sabi ni Lin Fang. Pagkatapos, ibinaba niya ang kanyang baso. Natawa si Kang Yu nang makita iyon ngunit hindi na nagtanong pa. Sa sandaling iyon, nag-uusap sina Kang Ling at Lang Ye. Muling lilito ang Moon Imperial Palace sa vast celestial ancient city, kaya malamang nababangon silang muli. Ang mga tao nila ay mga kasing edad mo lang sa tingin ko. Nawala sila sa loob ng 1,000 taon, napakaraming sinaunang kasulatan ang nawala kasama nila. Sagot ni Lang Ye, "Siyempre, ang Moon Imperial Palace ay may hindi kapanipaniwalang mga disipulo, at mayroon silang maraming sinaunang kasulatan. Mayroon silang ilang napakalakas na mga iyon. Ang ilan sa mga mas mahusay na mayroon sila ay ang hindi kapanipaniwalang nakakawasak at mapangwasak na mga banal na kasulatan." Nakangiting sabi ni Kang Ling, "Hindi sila sapat na determinado." Mahinahong sabi ni Lang Ye, "Haha, maraming tao ang nag-iisip niyan. Siyempre, Lang Ye, galing ka sa World Clan, kaya mas magaling ka sa karamihan." Nakangiting sabi ni Kang Ling, "Ang mga kabataan mula sa Moon Imperial Palace ay talagang nasaktan ng maraming natatanging tao, ngunit mayroon silang kanilang mga dahilan. Noong nakaraan, ang Moon Imperial Palace ay nakasakit sa isang banal na clan, kaya napilitan silang mawala sa loob ng 1,000 taon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto." Kabanata 1672, sa gitnang gabi. Walang nangyari sa piging, nakinig lang si Lin Fang sa mga tao at sinubukang matuto patungkol sa vast celestial ancient city. Dahil nandoon siya, kailangan niyang maunawaan ang mga kaugalian ng lungsod, at kung sino ang pinakamalakas na grupo sa lungsod. Si Lin Fang ay hindi si Lang Ye, wala siyang nakakasilaw na background, kaya walang kumausap sa kanya maliban kay Kang Yu na nakipagpalitan lamang ng ilang pangungusap sa kanya. Pagkatapos ng piging, dinala ni Kang Ling si Lang Ye sa paligid ng Heaven Clan. Naghanda na rin siya ng isang lugar para manatili sina Lin Fang at Lang Ye. "Brother Lang Ye, alam mo ba na ang Moon Imperial Palace ay bumalik sa Moon Imperial Palace? 1,000 taon na silang hindi nagpakita rito, kaya baka malakas sila ngayon. Baka may magagandang babae din sila, baka mahanap mo ang sarili mo doon." Sabi ni Kang Xiao. "Dahil nandito sila, dapat kilalanin natin sila." Mahinahong sabi ni Lang Ye. "Sa tingin ko din. Siguradong darating ang ibang kabataan mula sa ibang mga holy clans, kaya dapat mo rin silang makilala." Sabi ni Kang Xiao. "Mayroon bang sino man mula sa Chu clan na nakalusot sa Huangqi layer?" Tanong ni Lang Ye. Alam ni Kang Xiao kung bakit itinanong iyon ni Lang Ye, ang Chu clan at ang Heaven clan ay parehong banal na angkan, at kahit na ang pinakamalakas na binata na taglay nila ang layunin ng isang emperador, wala siyang king body. "Hindi pa, narinig ko na ang Chu clan ay naghanda ng 72 emperor, intent para sa kanya para makalusot siya sa Huangqi layer kahit na." Sabi ni Kang Xiao. Walang pakialam na tumanggo si Lang Ye. "Hindi na kailangang manatili sa amin sa lahat ng oras." Sabi ni Lang Ye, na nagpapahiwatig na gusto na niyang magpahinga. Tumiti si Kang Xiao at tumanggo. "Kung may kailangan ka, tanungin mo lang ako. Mag-ayos ka sa bahay." "Sige." Sabi ni Lang Ye na tumatango. Sumingit si Lin Fang. "Pwede ba tayong makakuha ng mapa? Hindi namin maintindihan ang vast celestial ancient city." Sumulyap si Kang Xiao kay Lin Fang at ngumiti. Inilabas niya ang kanyang makajos na kamalayan at inilipat ang isang mapa kay Lin Fang. "Maraming salamat." Sabi ni Lin Fang. "Walang anuman." Sagot ni Kang Xiao, pagkatapos ay sinabi niya kay Lang Ye. "Alis na ako." Nang umalis si Kang Xiao, ngumiti si Lang Ye kay Lin Fang at sinabi, "Gusto mo bang pumunta sa bayan? Ako, gusto kong bisitahin ang sinaunang kabisera. At saka, ayoko kapag ang daming kasama ko palagi." Sabi ni Lin Fang. "Sasama ako sa iyo." Sabi ni Lang Ye. "Hindi na kailangan, may lakad lang ako at babalik." Magalang na sabi ni Lin Fang. Nagulat si Lang Ye, hindi niya maintindihan. Nakangiti siya pero wala namang tanong. May mga bagay na dapat gawin si Lin Fang sa vast celestial ancient city, ngunit sinabi rin niyang babalik siya, kaya hindi na kailangang mag-alala. "Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako." Sabi ni Lang Ye, tapos umalis na siya.
Tumiti si Lin Feng kay Qiu Yuzin at sinabing, pumunta ka sa kwarto at magpahinga. Babalik ako mamayang gabi. Ang vast Celestial Ancient City ay mas malaki kaysa sa Celestial Chi Castle, kaya kung gusto ni Lin Feng na tumawid sa lungsod, hindi pa rin sapat ang ilang araw. Buti na lang at hindi masyadong malayo ang lugar na gusto niyang puntahan. Sige. Tumanggo si Qiu Yuzin at pumunta sa isang silid. Nagsimulang umalis si Lin Feng. Brother Lin, saan ka pupunta? Tanong ni Kang Yu, nakangiti siya gaya ng dati. Hindi ko pa nakikita ang lungsod, kaya gusto kong maglibot. Sabi ni Lin Feng. Maaari akong sumama sa iyo. Sabi ni Kang Yu. Hindi na kailangan, sanay na akong bumiyahe mag-isa. Sabi ni Lin Feng habang binilisan niya. Sumimangot si Kang Yu. Isang sinaunang imprint ang sumunod sa kanyang likuran habang siya ay bumibilis. Brother Lin, bakit ayaw mo ng magandang babae sa tabi mo? Tanong ni Kang Yu. Sabi ko sa'yo, sanay na ako. Sabi ni Lin Feng. Pagkatapos, napakabilis niyang kumilos, may mga banal na marka pa nga sa likuran niya. Sinusubukan niyang alisin si Kang Yu. Nakatingin lang si Kang Yu habang nawala si Lin Feng sa malayo. Huminto siya at ngumiti. Napakabilis ng lalaking iyon. Iniisip ko kung gaano siya kalakas. Umalis si Lin Feng sa Heaven Clan at pumunta sa southwestern na bahagi ng lungsod. Kahit na hindi kapani-paniwalang bilis ang kanyang paglalakbay, hindi man lang siya pinansin ng karamihan dahil napakaraming malalakas na cultivator na naruroon, ang binatang iyon ay isang pedestrian lamang sa kanila. Kinagabihan, huminto si Lin Feng at tumingin sa kanyang paligid. Mahirap isipin na maaaring mayroong isang abandonadong lugar sa vast Celestial Ancient City. Dapat nandito ito. Isip ni Lin Feng, lumilingon sa paligid. Huminto siya sa ilang guho na tila matagal nang hindi tinitirhan. Dahan-daang naglakad si Lin Feng patungo sa mga sinaunang palasyo, napansin ang isang demonyong enerhiya doon. Tumigil ka, sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Tumingon siya at nakita niya ang isang medyo may edad na. Aniya, masyado ka pang bata, hindi ka makakapunta doon. Maraming tao ang namamatay doon, kaya hindi ka dapat pumunta. Pagkatapos, umalis ang medyo may edad na lalaki. Nang inag si Lin Feng, ang taong iyon ay isang emperador. Mga sinaunang misteryo. Isip ni Lin Feng. He could sense deployment energies, kaya siguro may ilusyon sa unahan. Marahil ang mga alaala ng Everlasting Celestial Emperor ang iniisip ko. Isip ni Lin Feng. Sa kasamaang palad, hindi niya alam kung makakapunta siya doon o hindi, ang alam niya lang ay nandoon ito. Patuloy na lumalapit ni Feng. Kasabay nito ang unti-unting pagitim ng kanyang mga mata at nagsimulang magmukhang demonyo. Tumingin siya sa palasyo, ngunit hindi niya makita ang loob dahil napapalibutan ito ng itim na enerhiya. Tila kahit na ang itim niyang mga mata ay hindi sapat. Pumunta ka, kinamayan ni Lin Feng ang kanyang mga kamay at isang parang ilusyon na bundok ang bumaba mula sa langit, na naging dahilan ng pagyanig ng lupa. Bigla, naramdaman ni Lin Feng ang lamig sa paligid niya, at pagkatapos ay lumitaw ang mga ilaw ng demonyo sa loob ng kadiliman. Sino ang nasa loob? Sa isip ni Lin Feng, ang mga matang iyon ay parang pag-aari ng isang kabataan. Walang sumagot sa kanya at nawala ang mga mata. Sigurado si Lin Feng na may tao sa loob. Mabilis, naramdaman ni Lin Feng ang isang kamay na puno ng enerhiya ng kamatayan na gumagalaw patungo sa kanya. Tumalikod siya ng buong bilis, ngunit mabilis siyang pinalibutan ng kamatayang si Chi. Buhay. Naglabas si Lin Feng ng enerhiya ng buhay at nagpatuloy sa pag-atras. Naglabas din siya ng sword energies para paghiwalayin ang Death Chi. Gayunpaman, ang mga lakas na nakapasok na sa kanyang katawan ay nagsisimula ng mag-corrode sa kanya mula sa loob palabas. Nagpatuloy si Lin Feng sa pag-atras hanggang sa siya ay napakalayo, medyo gamaan ang pakiramdam. Huminga siya ng malalim at hinigop ang death energy mula sa malayo. Sino yan? Kahit na malakas ang death strength niya, hindi iyon lakas na hindi ko mapipigilan. Gayunpaman, hindi ko alam kung gaano kalakas ang taong iyon. Isip ni Lin Feng. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1673, Celestial Evolution Holy Clan. Ngunit ang taong iyon ay maaaring pumasok sa loob, na nangangahulugang sila ay hindi bababa sa natitirang. Hindi ako makakapasok, masyadong delikado. Pag-iisipan ko muna bago ako bumalik. Isip ni Lin Feng. Sa una ay sinadya niya lang na subaybayan ito. Baka pwede niyang tanungin silang Ye tungkol dito. Iniisip ko kung sino ang nasa loob. Bulong ni Lin Feng. Pagkatapos, kumurap ang kanyang silhouette at bumalik siya sa Heaven Clan. Silang Ye ay nasa labas ng kanyang silid, ang kanyang mga mata ay nakapikit at siya ay sumisipsip ng lakas ng earth at langit habang pinalilibutan siya ng mga enerhiya ng mundo. Lumapag si Lin Feng sa tabi niya, pinamulat niya ang kanyang mga mata at sinabi, "Bumalik ka, ginawa ko." Tumanggo si Lin Feng at pagkatapos ay umupo sa tabi niya at nagtanong, "May alam ka ba tungkol sa Celestial Evolution Holy Clan?" Celestial Evolution Holy Clan. Mukhang nagulat silang Ye. Siyempre ginagawa ko, 1,000 taon na ang nakalilipas, sila ay isang napaka-agresibong banal na angkan sa malawak na Celestial Ancient City, sa kasamaang palad, sila ay nawasak noon. Ang kanilang teritoryo ay umiiral pa rin dito, ngunit walang natitira maliban sa mga guho. Nagulat siya na binanggit ni Lin Feng ang ganoong grupo. Nalaman niya mula sa ilang alaala na ang Everlasting Celestial Emperor ay nakakuha ng ilang bagay mula sa Celestial Evolution Holy Clan, at pagkatapos ay naging isang mahusay na emperador pagkatapos.
Siyempre, maraming tao ang gustong makuha ang sinaunang mga kasulatan ng Celestial Evolution Holy Clan, kahit ilang Holy Clans. Ang Celestial Evolution Holy Clan ay hindi nag-aral ng anumang sinaunang kasulatan kundi ang Evolution Scripture. Nagpatuloy silang sa pagpapaliwanag. Kung ang Celestial Evolution Holy Clan ay napakalakas, sino ang Samiron nito? Tanong ni Linfang. Ang lahat ay isang misteryo ngayon, ngunit ayon sa mga alingawngaw, ito ay maaaring ang tatlong buhay na dakilang emperador. Sabi nilang si Linfang ay walang kamalay-malay na nanginginig, ang tatlo ay nabubuhay sa dakilang emperador. Marami na siyang alam tungkol sa kanya. Iilang tao ang nakakaalam kung gaano siya kalakas, at walang nakakaalam kung gaano siya katanda. Hindi man lang alam ng karamihan kung sino siya. Sabi nilang pagkatapos niyang makita na mukhang nalilito si Linfang. Nanatiling tahimik si Linfang. Kasama niya ang tatlong buhay na mga kasulatan, kaya alam na niya kung gaano kitakat ang mga ito. Kung may nakakaalam na mayroon siyang tatlong buhay na mga kasulatan, hindi sila magdadalawang isip na patayin siya. Kahit sa mundong ito, karamihan sa mga tao ay hindi alam kung sino siya. Isip ni Linfang. Sisanayin ko ang tatlong buhay na mga banal na kasulatan, at sisiguraduhin kung walang nakakaalam tungkol sa akin. Isip ni Linfang. Bakit mo ako tinatanong tungkol sa Celestial Evolution Holy Clan? Tanong nilang Sa Dark Knight region, isang Celestial Emperor ang nakatanggap ng deployment strength mula sa isang tao doon, kaya naman napunta ako sa vast Celestial Ancient City. Paliwanag ni Linfang. Ang Celestial Evolution Holy Clan ay nawala ng napakatagal, ngunit nakatanggap ka pa rin ng isang bagay tungkol sa kanila, iyon ay kawili-wili. Nakangiting sabi nilang kahapon ng gabi, pumunta ako doon, at napansin kong may nagtatago sa loob. Sabi ni Linfang. Mas kawili-wili iyon. Isinasaalang-alang na ang Moon Imperial Palace ay nagpapakita ng kanilang sarili, at ngayon ay may lumitaw sa loob ng Celestial Evolution Holy Clan. Bulong nilang ano ang ugnayan sa pagitan ng Moon Imperial Palace at ng Celestial Evolution Holy Clan? Walang ideya, ngunit 1,000 taon na ang nakalilipas, sinabi ng mga alingawngaw na ang Moon Imperial Palace at ang Celestial Evolution Holy Clan ay malapit sa isa't isa, na ang Moon Imperial Palace ay nakakuha ng makapangyarihang sinaunang mga kasulatan, ang mga banal na kasulatan ng ebolusyon. Sabi nilang talaga, kawili-wili iyon. Bulong ni Linfang. Ang tatlo ay nabubuhay sa dakilang emperador, ang Moon Imperial Palace, ang Celestial Evolution Holy Clan, isang bagay na nag-uugnay sa mga grupong iyon. Siyempre, nakakatuwa lang, wala nang iba. Kaninang umaga, dumating si Kang Xiao at sinabing ang ilang napakalakas na cultivator mula sa iba pang mga pangunahing lungsod ay papunta na rin sa vast Celestial Ancient City. Ang ilan sa kanila ay may mga nakakatakot na uri ng katawan. Nasa sabik na sabi nilang kay Linfang. Masasabi ni Linfang na gustong lumaban nilang kaya napangiti siya. King Body Type, hindi maaaring ganoon karami ang may King Body Type sa Dark Knight region. Bulong ni Linfang. Napagtanto niya na ang Imperial Immortal na katawan ni Jun Moshi ay isang bagay na hindi naririnig sa maliit na mundo, kaya hindi siya pinahahalagahan ng mga tao doon gaya ng pagpapahalaga nila rito. Nagtataka ako kung kumusta si Jun Moshi. Napakaraming taon na ang lumipas, dapat napakalayo niya. Isip ni Linfang. 7-8 taon na siya sa dakilang mundo. At ano naman ang ikaw? Kung namimiss niya ako, bakit hindi niya ako hinahanap? Sa isip ni Linfang, bumuntong hininga. Interesado lamang siya sa paglilinang, kaya hindi siya maaaring manatili sa mga kaibigan sa lahat ng oras. 2 araw pang hindi umalis si Linfang. Nanatili siya kay Yuzin at wala silang masyadong ginawa bukod sa paglilinang at pag-relax sa kwarto. Nag-aalala si Linfang nang makontrol si Qiu Yuzin ng kanyang iba pang personalidad, minsan ay halos matakot siya sa kanya. Sa araw na iyon, sa pangunahing tarangkahan ng lungsod ng vast Celestial Ancient City, isang binata ang nakatayo sa itaas, nakatingin sa malayo. Napapaligiran siya ng 360 sinaunang imprint na ilaw na naglalaman ng nakakatakot na lakas. Kasabay nito, sa sinaunang kabisera, may mga nakakapasong araw na nagpipilit sa mga tao na itaas ang kanilang mga ulo at ipikit ang kanilang mga mata. Sa ibang lugar, may lumitaw na ibang tao, napapaligiran siya ng kulay abongchi na nagsisilbing fog, na nakatakip sa kanya kasama ang kanyang itim na damit. Lahat ng uri ng tao ay dumaong sa malapad na Celestial Ancient City. Nagmula sila sa mga lugar sa buong rehiyon ng Dark Knight. Sa labas ng lungsod, sa itaas ng lawa, lumitaw ang isang silweta na nakasuot ng isang daos na damit, na may kilos ng isang transcendent na nilalang. Siya ay tila hindi isang Daoist monghe bagaman, ang kanyang hitsura ay tila mabangis at agresibo tulad ng isang mandirigma. Magandang langit. Tumiti ang Daoist at nagpatuloy sa paglipad patungo sa gitna ng vast Celestial Ancient City. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1674, maraming malakas na cultivator na magkasama. Sa labas ng isang silid sa Heaven Clan, sina Lang Ye at Linfang ay nakatingin sa malayo. Pinagmasdan nila ang ilang silhouette na lumapag sa tabi ng lawa sa loob ng teritoryo ng Heaven Clan. Pagkaraan ng maikling panahon, lumapit si Kang Xiao kina Linfang at Lang Ye, nakangiti kay Lang Ye at sinabi. Ang Moon Imperial Palace ay lumitaw sa tabi ng Ice Moon Lake. Tara na, tumanggo si Lang Ye at sumunod. Tumingon si Linfang sa silid kay Qiu Yuzin. Tumanggo si Linfang kay Qiu Yuzin, pagkatapos ay umalis din siya kasama ang iba.
Pinanood sila ni Qiu Yuzin na mawala, mukhang malungkot. Lalong tumitindi ang pakiramdam, lilito ba siya? Naisip ni Qiu Yuzin pagkatapos niyang maramdaman ang nakakatakot na enerhiyang walang awa sa paligid niya. Ang Ice Moon Lake ay isang napakalaking lawa sa vast celestial ancient city. Ang tubig ay kahawig ng isang buwan, at ito ay malamig sa yelo, kaya tinawag ang pangalan. Sa isang pavilion malapit sa lawa, may ilang magagandang babae na nagsasayaw, tila mga ilusyon. Ang karamihan ay nakinig sa musika at nakita ang isang silweta na papalapit sa malayo, ang taong iyon ay may hawak na isang scyther. Prinsipe Qinshang. Nakilala ng karamihan ng prinsipe. Si Prince Qinshang ay hindi masyadong malakas, hindi pa siya nakakalusot sa Huangqi Layer, ngunit sikat siya sa vast celestial ancient city. Lumapag si Qinshang sa tabi ng lawa, ipinatong niya ang kanyang 10 daliri sa kanyang instrumento. Mga celestial na nilalang na sumasayaw, gusto kong tangkilikin ang palabas mula sa loob ng pavilion. May tumawa. Prinsipe, huwag kang masyadong maiinip, kailangan munang magbihis ng celestial beings. Kapag may dumating na librerad bangka, maaari kang magkaroon ng iyong kasiyahan. Sige, mabuti. Hindi ako makapaghintay. Sabi ni Qinshang sa malumanay na paraan. Narito rin si Bai Qi mula sa Bai Clan. Naisip ng karamihan, nakatingin sa ilang malalakas na enerhiya sa di kalayuan. Nawala ang mga enerhiya, ngunit biglang, naging sobrang init, na parang isang araw na papalapit sa kanila. Narito rin ang Holy Sun Clan. Tumingin si Qinshang sa kanyang sinaunang kunjur, hindi man lang sinisilip ang taong nakarating. Siyempre, nandito ang Moon Imperial Palace. Sabi ng binata sa langit. Sa hilagang bahagi, isang silweta sa kulay abong damit ang lumipad pasulong, hindi naglalabas ng anumang chi. Interesado din ang Ancient Witchcraft Clan na makita ang Moon Imperial Palace. Ang binata mula sa Holy Sun Clan ay nakatingin sa taong nakasuot ng kulay abong damit. Tumanggo sa kanya ang taong nakasuot ng kulay abong damit bago niya ibinaba ang kanyang hood, ipinakita ang kanyang mukha. Siya ay napakabata, napakaputla, at mukhang matalino. Narito rin ang Heaven Clan. Naisip ng karamihan. Naroon si Kang Xiao, kasama niya sina Lang Ye at Lin Fang. Sino ang mga katabi ni Kang Xiao? Hindi sila galing sa Heaven Clan. Naisip ng ilang tao. Nang makita ng binata mula sa Chu Clan si Lang Ye, mukhang nagulat siya. Isang king body type na naglalakbay. Tumingin ka doon. May isang binata na nakasuot ng 7 kulay na balabal, at may mga nakasisilaw na baging sa paligid niya na parang mga imprint. Si Dugu ang hindi natatalo. Sabi ng isang tao sa karamihan. Sinasabing si Guda the Winner ay nagtataglay ng imprint king body, na nangangahulugang pagkatapos na masira ang Huangqi Layer, 3,600 imprints ang lilito sa paligid niya. Bukod sa kanila, parami ng parami ang mga henyo na lumitaw, ngunit hindi sila kasing bayanihan ng mga taong iyon. Sa mga taong iyon, ang pinakaprestihiyoso ay ang lalaki mula sa Chu Clan. Sina Kang Xiao, Prinsipe Qinshang at Bai Qi ay mas mahina pa sa kanya. Ang binata mula sa Holy Sun Clan ay hindi mula sa vast celestial ancient city, kaya walang nakakaalam kung gaano siya kalakas. Medyo misteryoso rin ang binata mula sa Ancient Witchcraft Clan. Walang nakakakilala kay Lin Fang o Lang Ye. Si Lin Fang ay nakatayo sa tabi ni Lang Ye, nakatingin sa paligid. Nakaramdam siya ng pananabik matapos makita ang lahat ng mga henyo na iyon. Ang pagiging napapaligiran ng napakaraming malalakas na cultivator ay hindi kapani-paniwala, at nakatulong kay Lin Fang na mas maunawaan kung gaano talaga kalakas ang mga angkan na iyon. Nagsasayaw pa rin ang magagandang babae, ngunit nabasag ng isa sa kanila ang amag, ngumiti siya at tumalon sa isang sinaunang bangka. Matapos lampasan ang mga alon, nakarating siya sa dalampasigan. Tumiti ang magandang babae sa mga tao at sinabi. Maraming mga sinaunang grupo dito, ngunit 9 na tao lang ang makakasakay sa mga bangka, kaya bukod sa akin, 8 tao lang ang maaaring sumali. Sinong gustong sumama sa akin? Kung 8 tao lang ang makakasakay sa bangka, babalik-balik ba ito ng ilang beses? Tanong ng isang tao. Napangiti ang babae at umiling. Wala masyadong babae sa Moon Palace, kaya hindi kami masyadong nakakatanggap ng maraming tao. Paumanhin sa abala. Ang mga tao ay mukhang nanlulumo, ang palasyo ng buwan ay masyadong malupit. Sa unang araw, 8 tao lang ang maaaring sumali sa kanila. Napakaraming tao mula sa Holy Clans doon, kaya paano magkakaroon ng pagkakataon ang mga normal na tao? Holy Sun Clan, yang yan. Lumakad ang binata ng Holy Sun Clan at tumalon sa bangka. Chu Clan, Shu Chun Kyu. Ang binata ng Chu Clan ay tumalon sa bangka. Dugu Clan, si Dugu ang nagwagi. Tumalon sa bangka ang binatang may tatak na katawan. Ancient Witchcraft Clan, tawagin mo akong Ancient Sorcerer. Sabi ng binata mula sa Ancient Witchcraft Clan. Mabilis, 4 na tao na ang nakasakay sa bangka. Terena, bulong ni Lang Ye. Pagkatapos, sina Lin Fang, Lang Ye, at Kang Xiao ay nasa itaas ng bangka. Nagkatinginan sina Qinshang at Bai Qi, isang lugar na lang ang natitira. Sabay na tumalon ang dalawa sa bangka. 10 tao na sila ngayon sa bangka kasama ang batang babae mula sa Moon Imperial Palace. May kailangang umalis sa bangka. Sabi ng dalaga habang nakangiti ng manipis. Maraming tao ang nakatingin kina Lang Ye at Lin Fang dahil hindi nila alam kung sino sila.
Maraming mga tao ang nagalit, ang dalawang estranghero ay naglakas loob na sumakay sa bangka kasama ang mga natatanging individual mula sa ancient clans. Si Yang Yan at ang iba ay tumingin kina Lang Ye at Lin Fang. Dinala ni Kang Xiao ang mga taong iyon. Heaven Clan, may isang tao na kailangang umalis. Sabi ni Yang Yan kay Lang Ye. Ancient World Clan, Lang Ye. Sabi ni Lang Ye sa mahinahon at matahimik na paraan. Kumunat ang noo ng mga tao, galing din sa Ancient Clan ang lalaking iyon. Lang Ye mula sa World Clan. Nagulat si Yang Yan. Si Lang Ye ay may isang haring katawan, kaya walang sino man ang maaaring makipagtalo sa kanya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1675, pakikipaglaban kay Yang Yan. Ang World Clan ay naging maingat sa loob ng maraming taon, ngunit sa wakas, nagsisimula na silang lumitaw muli. Naisip ng ilang tao. Ang World Clan ay misteryoso, na nawala sa mundo sa napakatagal na panahon. Mas matagal pa silang nawala kaysa sa Moon Imperial Palace, at ngayon ang isa sa kanilang mga disipulo na may King Body ay lumitaw sa vast celestial ancient city. Nakakagulat, narito ang isang lalaki mula sa World Clan na may King Body, may dalawang taong may King Body ngayon. Bukod sa kanila, malakas din si Chu Chunqiu, walang makakapagpalayas sa kanya. Mukhang kalmado si Lin Feng kahit alam niyang nakatingin sa kanya ang lahat. Sa mga tuntunin ng kayamanan, hindi niya maihahambing sa mga kabataang iyon, ngunit interesado siya sa relasyong umiral sa pagitan ng Moon Imperial Palace at ng Celestial Evolution Holy Clan, gusto niyang malaman ang higit patungkol doon. Dahil nasa vast celestial ancient city siya, tiyak na haharapin niya ang ilang hamon sa isang punto, at hindi niya intensyon na bumaba sa bangka, kaya alam niya kung ano ang susunod na mangyayari. Sa sandaling iyon, tumingin si Kang Xiao kay Lin Fang at ngumiti ng walang pakialam. Lin Fang, maaari kang pumunta sa susunod. Tumiti si Kang Xiao ng magalang at maganda dahil pumunta si Lin Fang sa Heaven Clan kasama si Lang Ye. Siya ay isang panauhing pandangal sa Heaven Clan, ngunit si Lin Fang ay hindi Lang Ye, hindi siya mula sa isang sinaunang clan. Nang marinig siya ng iba, nanatili silang tahimik at kalmado ring tumingin kay Lin Fang. Dahil hiniling sa kanya ni Kang Xiao na bumaba sa bangka, nangangahulugan ito na si Lin Fang ay hindi gaanong mahalaga para manatili dito, na nangangahulugan na malamang na siya ay bababa sa bangka. Sa kanilang opinyon, sina Kang Xiao, Lang Ye at Lin Fang ay nagtagpo, kaya kinailangan ni Lin Fang na makinig sa kanila. Ngunit dahan-daang lumingon si Lin Fang at ngumiti kay Kang Xiao. Siya ay tumingin napaka-friendly ngunit hindi masyadong magalang. Nakaramdam siya ng hindi komportable, sumama siya sa kanila, kaya bakit hindi sinubukan ni Kang Xiao na paalisin ang iba? Ano ang mayroon siya laban kay Lin Fang? Kahit na siya ay nagsalita ng matino, nakakahiya pa rin ito para kay Lin Fang. Walang dahilan si Kang Xiao para paalisin si Lin Fang at kahit si Lang Ye ay sumimangot. Si Lin Fang ay sumama sa kanya, at sila ay matalik na magkaibigan. Si Kang Xiao ay naging bastos at walang pakundangan, ngunit si Lang Ye ay walang sinabi, gayunpaman, ito ay hindi masyadong dramatiko, si Lin Fang ay kayang lutasin ang isyu mismo. Tumiti si Lin Fang kay Kang Xiao nang walang pakialam at sinabi, hindi na ako maghihintay hanggang sa susunod. Biglang naging matigas ang ngiti ni Kang Xiao. Sige, ayon sa gusto mo. Dahil magkaibigan sina Lang Ye at Lin Fang, hindi maaaring makipagtalo sa kanya si Kang Xiao. Naiinis lang siya. Pangalan, at saan ka galing? Sabi ni Yang Yan kay Lin Fang, isang napakalaking araw ang lumilipat na patungo kay Lin Fang. Lin Fang, hindi ako kabilang sa anumang grupo. Sabi ni Lin Fang, ang kanyang mga mata ay napakaitim. Oh, lalong tumitindi ang apoy ni Yang Yan. Biglang sumabog ang bowl ang apoy. Natagpuan ni Lin Fang na medyo masakit ang mga enerhiya, na pinipilit siyang bumalik ng kaunti. Wala siyang grupo at nangangahas pa siyang sumakay sa bangka. Sabi ni Yang Yan, nakakunot ang gilid ng kanyang bibig. Ang iba ay nanatiling tahimik at kalmado habang nakatingin kay Lin Fang. Kailangang maunawaan ng taong iyon na kailangan niyang umalis sa bangka. Tumingin si Lin Fang kay Yang Yan at bigla siyang gumalaw na parang hangin. Ha? Nagulat si Yang Yan na inaatake siya ni Lin Fang. Ang mga apoy ng galit ay lumitaw mula sa mga mata ni Yang Yan at ang kanyang mga araw ay naging walang katulad na maliwanag. Mamatay. Sabi ng boses na may dalang demonyong intensyon. Walang takot si Lin Fang habang nakaharap sa napakalaking araw. Sirain. Sigaw ni Lin Fang. Nayanig ang langit nang maghiwalay ang araw. Nagsimula na ring gumalaw si Lang Ye at lumitaw ang mga ilaw sa mundo na ginagawa upang hindi umindayog ang bangka. Boom boom. Tumayo ang dalawang tao sa isa't isa. Tumalon si Yang Yan mula sa bangka, lumulutang sa hangin. Parang nabali ang kamay niya sa dati nilang palitan. Si Lin Fang ay nasa bangka pa rin, sa loob ng mga ilaw ng mundo ni Lang Ye. Tumiti si Lin Fang sa kanya nang walang pakialam. Ang tanging disenteng bagay tungkol sa iyo ay ang pangalan ng iyong angkan. Gotcha. Si Yang Yan ay nagpatawag ng isa pang araw na nakapaligid sa kanya. Pagkatapos ay sumigaw siya. Halika rito. Dahan-daang bumangon si Lin Fang sa hangin at hinarap si Yang Yan. Kawili-wili. Naisip ng maraming tao na mukhang natuwa. Pinag-aralan ni Yang Yan ang mga kasulatan ng Sun Ancient, kaya hindi nakakagulat na ang kanyang mga pag-atake ay napakasabog. Iniunat ni Yang Yan ang kanyang braso, at isa pang napakalaking araw ang sumilay sa kalangitan.
Ang mga sun scripture ni Yang Yan ay mas mahusay kaysa sa Cosmos Burning Sun technique na pinag-aralan ko, ngunit hindi iyon nakakagulat dahil ang mga ito ay mga TN level scripture lang. Isip ni Lin Fang. Ang mga ilaw mula sa araw ay nakabulag habang papalapit sila kay Lin Fang, kasabay ng paggalaw ng araw. Gumagalaw din si Yang Yan, isang pulang araw ang lumilitaw sa kanyang kamay habang siya ay tumatakbo patungo kay Lin Fang. Hindi alam ni Lin Fang kung paano magre-react sa pagsalakay na ito. Hindi lang siya makakaasa sa lakas ng demonyo niya, kung hindi, wala siyang pagkakataong manalo. Bihira lang siyang makaharap ng mga ganoon kalakas na tao. Iniunat niya ang kanyang kamay at namumula ang mga mapanirang enerhiya, na nagmukhang itim at makapal ang kanyang kamay. Mamatay. Nagbanggaan ang mga ilaw ni Lin Fang at ang araw. Pagkatapos ng palitan, ginalaw ni Yang Yan ang kanyang kabilang kamay at lumitaw ang isa pang araw. Kung umabot ito sa ulo ni Lin Fang, sisabog ang kanyang ulo. Celestial Death Curtain. Sabi ni Lin Fang, iginalaw din ang kanyang kabilang kamay. Ang mga nakakatakot na enerhiya ay muling lumipat patungo sa araw, pagkatapos ay nagbanggaan at sumabog ang mainit at kamatayang enerhiya. Ang iyong mga pag-atake ay hindi masama. Sabi ni Yang Yan, malamig na ngiti. Naglabas siya ng panibagong araw, na mas nakakatakot kaysa sa nauna. Sa paligid niya, ilang araw na rin ang lumitaw. Ikaw ay mula sa isang banal na klan at gayunpaman, ikaw ay isang karaniwang manlalaban. Tinuya ni Lin Fang. Bigla siyang naglabas ng sword energies. Bumalik sa bangka, karamihan sa grupo ay nagulat. Medyo malakas si Lin Fang, kaya pa niyang makipagkompetensya kay Yang Yan. Tsaka hindi naman siya mukhang natatakot. Maging si Kang Xiao ay nagulat. Si Lin Fang ay talagang nakakatakot. Ermitanyo ba siya? Kung hindi, hindi siya maaaring pumunta sa Heaven Clan kasama si Lang Ye. Pakiusap, itigil mo na ang pakikipag-away. Sabi ng dalaga mula sa Moon Imperial Palace. Dahan-dahan siyang bumangon sa hangin at ngumiti kina Lin Fang at Yang Yan. Hindi ka masasaktan dahil sa maliit na bagay. Gagawa tayo ng exception, pwede kayong dalawa sumakay sa bangka. Tumingin sa kanya si Yang Yan at ngumiti. Sige, magiging bastos kung saktan ko ang Moon Imperial Palace, kaya hindi ko siya papatayin. Nagulat si Lin Fang, patayin siya. Mabuti kung alam ng mga tao kung paano kumilos. Sumagot si Lin Fang, na muling nagmukhang galit na galit si Yang Yan. Sige, huwag na kayong nang mag-away pa, sabi ng babae na nakangiti ng pilit. Malamig na umungol si Yang Yan. Pagkatapos, bumalik silang lahat sa bangka. Tumiti ang babae at tinanong si Lin Fang. Prince, gumamit ka ng ilang uri ng abstruse energies dati, mayroon ka bang espesyal na katawan? Ang uri ng aking katawan ay nagbibigay daan sa akin na matuto ng 10 uri ng mga abstruse na enerhiya. Sagot ni Lin Fang, nakangiti. Pagkatapos, lumapag siya sa bangka.